How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, kahit naman sa umagang ito. Napakarami pong kasaysayan ng mga tao, buhay ng tao sa sanglibutang ito. At napakaraming kalumbayan, kalungkutan. Subalit, sa mga matutuwid, ay meron po kayong assurance na kaligayahan, kagalakan. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po kahit naman ang aming devotional upang sa ganun ay masecure sa bawat buhay ng inyong mga anak. So magitan po ng aming magandang relasyon dyan sa inyo. Sa magitan po ng aming faith and obedience dyan po sa inyo ay magkakaroon po kami ng blessed assurance. Kaya pagpalain niyo po bawat isa na magpakatatag at laging magpatuloy kahit paman na walang hinto sa aming paglilingkod, sa aming pagpupuri, sa aming pagsasamba, at sa aming pagpalugod dyan po sa inyo. Thank you, Lord. Be with us in thine almighty way. Surround us with your angels. Cover us with your precious blood so that no evil can harm us nor can disturb us. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 97, 11 and 12. Ibasa po, Sister Joy. Praise the Lord. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Praise the Lord. So, napaka ganda po ng privilege, no? Nindot kayo ang pribilyo sa mga matinumanon, sa mga balaan, sa mga malinis, sa mga matarong. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. So kapag sinabing sown, meron kang hinihintay. No? Although hindi naman agad-agad maaani mo, hindi naman agad-agad ay ma-harvest mo. Pero iba na yung meron kang hinihintay. No? Iba na yung meron kang ine-expect. Iba na yung meron kang nakikita na parating sa buhay mo. Kaya, pag tayo ay nasumpungan sa harapan ng Diyos na righteous, nakatanim na yung liwanag. Kung baga pa, coming na yung liwanag na yan. Pag sinabing liwanag, nandyan na yung blessings, nandyan na yung success, nandyan na yung, you name all goodness, you name all good privilege from our Creator. Sabihin mo na lahat yan. Yan na yung liwanag na ibig sabihin. Both temporal and eternal, both physical and spiritual, at ano pa, gladness, nakatanim na rin para sa mga upright ang puso. Bakit gladness? Gladness in the sense na success, gladness in the sense that you are victorious, gladness in the sense that your prayers and desires were answered. Yung bang palipayon ka sa atong buhin Diyos, kaya unsay tinguha sa imong kasing-kasing right in the eyes of God. No? Bibigayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag tayong mag-desire ng masama. Huwag tayong mag-desire ng laban sa kanyang kalooban, laban sa kanyang kautusan, sapagkat hindi yan ibibigay ng Diyos. Bakit? Alam niya na hindi kabubutihan sa iyo. Kaya, rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Dapat tayo mga galak dyan sa Panginoon at magpapasalamat tayo sa alaala ng kanyang kabanalan. Ibig sabihin yan,
Wala na tayong naalaala. Hindi na natin alalahanin yung ating mga kadiliman. Huwag na nating alalahanin yung ating kasamaan. Huwag na nating alalahanin yung ating mga failures dyan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alalahanin na natin yung Kanyang holiness. Yung tunguhin na natin, harapin na natin, gawin na natin patuloy yung ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag ginawa natin yan, sigurado, lipayon ka sa Ginoo, pasayahin ka talaga ng ating Panginoong Diyos sa mga katagumpayan sa buhay mo, sa success sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya, ganun, napakabuti. Alam mo kasi, minsan, pag liwanag lang ang ating titingnan, sometimes, parang hindi mo gaanong na-appreciate. Kasi walang contrast. Parang usual na lang, parang natural na lang, normal na lang. Pero wag nating kalimutan na kung hindi tayo niliwanagan ng Diyos, nasa dilim tayo. Ano kaya nararamdaman ng tao na sa dilim? Di ba? Parang masikip yung hininga mo. Ano kayang nararamdaman ng tao na sa kadiliman? Di ba wala kang nakikitang ikaliligaya mo, ikasasaya ng puso mo? Dahil madilim, nandyan yung fear, nandyan yung discomfort, nandyan yung uncertainty, nandyan yung sabihin mo na lahat ng mga unpleasant, uncomfortable feeling nandyan sa dilim. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos, no? na niliwanag niya ang ating dilim. Basahin natin yan. Psalms 18:28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Yes. So, ibig sabihin yan, God will provide a so-called light. God will supply our fuel. Meron kang candle, upos naman. Meron kang lampara, wala namang lamang fuel, wala namang oil. So, everything God will supply, everything God will perform. Liliwanagin niya yung ating darkness. Pag sinabing darkness, instead na merong, kaya nagbabiyahe ka, may nakita ang Panginoon sa unahan mo na maa-aksidente ka. Liliwanagin ng Diyos yan. Ibig sabihin yan, iiwas ka sa aksidente, sa ikamamatay mo, ikakapahamak mo. Yan yung ibig sabihin, ilalighten niya yung darkness mo. Kunwari, tinan mo yung nagbiyahe kami ni Brother Pubs, papunta sa kanila, from Davao to Makilala. Maaga pa yun, mga alas 7 ng umaga, biyahe na kami. May biglang nag-overtake sa amin na isang GP or owner. Lakas, takbo niya. Alam niyo po, so kami na ang sumusunod sa kanya. Nandun na siya sa unahan. Hindi na namin siya nakita. Sobrang bilis ng takbo. Nagtaka na lang kami na salubong na namin sa gitna ng karsada, nakahinto. Ay, ba't nakahinto? Ba't nakapark ito sa gitna ng karsada? Ay, samantalang nag-overtake ito sa atin. Alam niyo po, nga aksidente. Merong nakasalubong na sasakyan na opposite lane, galing sa Jensen, kasi galing kami sa Davao. Yung palang sasakyan na yon, yung driver, nakatulog. Umagaw ng lane niya. Hindi siya nakaiwas. Nagkaroon sila ng tinatawag na head-on collision. Kami ang sumusunod. Di, siyempre, anong unang isip natin, gawa natin ng paraan na ma-rescue. So, kami pa ang nag-assist sa mga nandoon sa loob ng owner. Unang-una, yung matanda na nasa likod. Butas ang noo. Ito.
Pagbuhat namin, yung dugo niya, sobrang drama. Parang gripo. Yung pala, yung matanda, nakaupo sa likod nung nabunggo. Napalo yung ulo niya doon sa foundation ng upuan. Alam mo yung owner, a symbol lang yan. Siyempre may mga ano yan. Hindi yan katulad sa mga sasakyan na brand new na branded na. Wala kang makitang mga nakalabas na mga bakal. May bakal pala doon na parang tatawag nating angle bar. Doon kasi i-screw yung ano. Doon napasok doon na ano yung ulo niya, pumasok yung bakal sa ulo. Tapos yung driver, yung binaba namin, para na siyang robot kasi sa lakas ng impact, hindi na niya makilos yung kanyang leeg, nalak. Tapos yun namang asawa dito, ganun din, parang sa sobrang lakas ng impact. Yung driver naman sa kasalubong, hindi namin naalis dahil naipit na yung pintuan, hindi mo na mabuksan basta-basta. Kailangan na ng mga gamit. Iyon. Nagpara kami ng mga sasakyan para dalhin sila sa ospital. Balitaan namin, namatay talaga yung matanda. Kasi ulo ito. So, ibig sabihin yan, imbis ikaw ang sasalubong sa kanya, iiwasan ka. Iiwas ka ng Panginoon. He will lighten the dark. Praise the Lord. Si Brad Bernard, naka-experience yan. Bigla man lang yung elf na kasalubong niya kasi madalas nagbabiyahe sa Cotabato siya at that time dahil may project nga siya doon. Yung company niya may project na dam. Siya yung project engineer or field engineer or site engineer. Sabi niya, Pastor, nako, ilang seconds lang pwede akong ma-aksidente. Kasi merong Isuzu elf na biglang, kasalubong ko yan ha, biglang lumiko sa lane ko, papunta doon sa damuhan. Siguro nakatulog din yun. See? God knows what is ahead. No? Alam niya kung ano yung nasa unahan. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng light in our darkness sa unahan. Ang Diyos lang. Kaya itong pagiging masunurin natin sa Panginoon, sobrang benefits ito. Di mo kayang bilangin, sobrang rami. Kaya basahin natin Psalms 112 verse 4. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Tingnan mo. Unto the upright there ariseth light in the darkness. Ibig sabihin yan, in the midst of darkness, mayroong liwanag na sisibol. Kaya pag may mga problema tayo, huwag kang malungkot, may liwanag darating. Pag may mga sakit tayo, huwag kang malungkot, may liwanag na darating. Pag anumang mga ating hinaharap na mga difficulties sa buhay natin, huwag kang malungkot, mayroong mag-arise na liwanag. Ganon kabuti ng Panginoong Diyos sa atin na mga anak ng Diyos. He is gracious and full of compassion and righteous. God will deal with us, no? According to His goodness. No? Gagawan tayo ng maganda. Kaya sabi ko nga kay Jen, magpa-correct ka lang, Jen. Meron kang dito, liwanag na kay kahayag nga imong maangkon sa imong kinabuhi. Ayaw gyud pag sukol, ayaw pag supak, magpabadlong lang ka, no? Kay gina-correct ka dinhing dapita. No? Yung tinutuwid ka. Kasi pag hindi ka magpatuwid, sigurado wala kang kinabukasan. Kasi bakit? Siyempre, kaya nga kinokorek ka dahil may mali. Kaya nga tinutuwid ka dahil baluktot. Pag hindi mo makorek yung mali mo, pag hindi mo natuwid yung baluktot mo, yan yung magpapahamak sa iyo. Baka maging katulad ka nung nagtira dito sa amin na sikreto lang pala yun. Merong ka-techmate o ka-textmate, lumayas. Sumama na doon sa lalaki.
Hindi nagpaalam. Siyempre, mayroon bang lalayas na magpaalam? Doon, dumaan sa bintana. Nawala. Yung pala, nakipag-meet sa isang lalaki. Oh. Tapos, nabalitaan na namin, iba na namang lalaki. Multiple. Bakit? Hindi nagpatuwid eh. Kaya dito sa syudad, hindi ito basta-basta, ang daming luko-luko dito. Pag meron kang mga communicate dyan sa labas, nako, honestly, magtapat ka na, magsabi ka na nga, kailangan pa ba yung i-communicate, mag-ano ka? Hindi kayo, magtanong kami sa iyo. Sabihin ko, meron kang ka-textmate, wala. Kahit alam ko na meron, sabihin mo, wala. O, di ba? Tinatago mo. So, tinutuwid ka para sa magandang kinabukasan mo. Praise the Lord. Lalo't na batang-bata ka pa. Kailangan mo pang marami ka pang matutunan sa buhay para mapaghandaan mo yung future mo. Yung kinabukasan mo. Katulad ko, dumating ako sa Holy Place, bata pa. 16 years old. 1 year lang yung difference natin. Ikaw 15, ako 16. Eh nung nagpatuwid ako sa lahat ng baluktot ko, nagpatuwid ako sa lahat ng mga, nagpakorek ako. O di ba? To God be the glory. Naging wasto yung buhay ko. Naging lumiwanag yung landas ko, lumiwanag yung aking buhay. At isa yan na naging liwanag din ako sa liwanag ni Kristo sa ibang mga tao. O, di ba? So, bakit? Nagpakorek eh. Magpakorek ka. Walang koreksyon na masarap. Walang koreksyon na matamis. Pag sinabing koreksyon, masakit sa dibdib. Tingnan mo yung bakal na baluktot. Paano mo yan tuwir? Di ba paluin mo yan? Alam naman, tingnan mo lang yan, tutuwid na yan. Oo. Tapos yung sobrang baluktot, di ba, laksan mo ng palo para talaga tutuwid. So pag tinutuwid tayo, masakit. Pero tiisin mo, tutuwid ka. Kakaroon ka ng magandang kinabukasan. Maging, yung buhay mo, maging honorable. No? Dungganon, maging honorable ka. Hindi ka maging tinatawag yan yung negatibo na buhay. Kaya yung liwanag natin, yung kadiliman natin means kamalian na papunta tayo sa hindi magandang patutunguhan. Tutuwirin yan, liliwanagin yan ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hanggang basa. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yes, hanggang sa perfect day, ang daan ng mga matuwid ay lumiliwanag at lalo pang liliwanag. Ibig sabihin yan, yung buhay natin nag-i-improve, lalo pang i-improve. Yung buhay natin liliwanag, yung brightest ng liwanag, lalo pang liliwanag. Subukan yung maglagay ng ilaw na low wattage. Parang hindi ka satisfied sa liwanag. So, bakit may ilaw tayo? Pero parang hindi naman nagbibigay ng joy. Alam mo kasi ang liwanag, nagbibigay yan ng joy. Pag yung lugar mo ay lighted, bright, parang masaya ka. Pero yung liwanag na halos hindi mo man lang maaninagan yung dapat mong maaninagan. Malungkot ka. So, ipalitan natin to ng malakas-lakas na wattage. So, tayo na mga anak ng Diyos, kung magpatuwid tayo, magpakorek tayo, liliwanag tayo ng liliwanag. Ibig sabihin yan, improving yung brightness ng ilaw na nandito sa buhay natin, nag-i-improve yan. Hanggang liliwanag ng liliwanag. Lalaki. Alam mo, ang ilaw, pag mahina, kunti lang yung area maliwanagan. Pag lalakas yan, lalawak yung Pag lalakas pa yan, lalawak. So, ibig sabihin yan, yung oportunidad na binibigay ng Diyos sa atin ng mga blessings. Palawak ng palawak. Palaki ng palaki.
until the perfect day. Kailan yung perfect day na yan? Pag nandoon na tayo sa kaharian niya. Doon na lahat. Super liwanag yung ating buhay. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Kaya I'm so thankful. Kaya itong na-discover ko na holy place na ginamit ng Diyos. Hindi ko talaga pinagpalit ito sa anumang bagay. Kasi dito ko nasumpungan si Kristo. Dito ko nasumpungan yung liwanag na hindi ko na dapat pakawalan sa buhay ko. Kaya sino man ang dinala ni Kristo sa kanyang salita, huwag ka nang huwag ka nang umalis, patuloy ka, magpakumbaba ka. Alam mo, naranasan kong ma-rebuke. Sobrang rebuke. Kung rebuke pag-usapan, sigawan ka, pahiyaan ka, insultuhin ka, hindi basta-basta, masakit. Pero ang iniisip ko, tinutuwid ako No? Kailangan mong, ikaw nga, yan si Pastor Dodong, at kahit si RJ, trabahante man ito sila ng mga skill working, marunong mag-welding, marunong magpanday. Kung meron kang tinutuwid na bakal, di ba? Anong gawin mo? Saan mo pukpukin? Doon sa baluktot para tutuwid. Hampasin mo ng hampasin hanggang tutuwid siya. Ganon din sa buhay natin. Saan tayo pinupukpok? Yung sa ating kamalian. Tiisin mo lang yan. Hihinto din yan. Ikaw kung matuwid na yung bakal, pukpukin mo ba ng pukpukin yan? Hindi. Mapuputol yan. Kung ang purpose natin, tuwirin natin yung bakal, pag tuwid na yan, wala na. Hindi ka na pukpukin. Ganon po sa buhay natin. Praise the Lord. So, nililiwanag lang ng Diyos yung ating kinabukasan. Ginahayagan sa Diyos ang atong mangit-ngit. Alam nyo, pagtapos ng pagtutuwid, pagkokorek, paglilinis, pagbibigay ng lahat ng mga para tayo matuwid. Alam mo ang sunod niyan? Kasayahan, kaligayahan. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 32:11. Praise the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Yes. Sino yung magbiglad in the Lord? Sino yung mag-rejoice? Sino yung shout for joy? Lahat na mga upright ang puso. Bakit naging upright ang puso mo? Siyempre, tinuwid na ng Diyos. Tingnan mo yung upright piano. Pag tingnan mo yung likod niya, wala ka makitang baluktot. Straight talaga yan. Kaya tawag niya upright piano. Nasa likod yung tuwid. Kaya, yung upright in heart, yun na yung mga tao na nagpakumbaba, yun na yung mga tao na sobrang tinuwid talaga, pinukpok talaga ng pinukpok. Ngayon, dahil mayroong pagpakumbaba, mayroong pagsisisi, mayroong spiritual understanding na ginawa ito sa akin ng Panginoon. Ginamit lang ito yung mga anak ng Diyos. Ginagamit lang ito ng pastor, ginagamit lang itong kasama ko na mga nauna sa akin para ako maging upright. Anong privilege sa upright in heart? Lahat. Hindi ibig sabihin na, baka kung mag-upright ko magtulid ang akong kinabuhi, basi di ko ma-appeal sa panalangin. Hindi. Ang sinabi dito, all ye that are upright in heart. Lahat. Hindi ka magsisisi. You will be rejoicing. You will be shouting for joy. For what purpose? Alangan man na liligaya ka, walang dahilan. Alangan man tatawa ka ng walang dahilan. Dapat may dahilan. Ano yung dahilan? Of course, yung mga grants, yung mga binigay ng Diyos na mga answered prayer, yung mga success, yung mga blessings, yung mga provision, yung mga desires ng ating puso, talagang it is being delivered to you door to door. Talagang hinatid talaga sa iyo. Ganun, parang LBC. Hindi ka na maglabas, ihahatid na lang dyan sa iyo. Ganun ang Diyos pag magbigay sa atin ng katagumpayan. Talagang liligaya ka. Praise the Lord. Liligaya ka.
At saka, ang gusto kasi ng ating Panginoong Diyos, pag ikaw tuwid na yung puso mo, ayaw niya yung meron ka pang kalungkutan sa buhay. Anong reason malungkot ka? Kinuha na nga lahat ng Panginoon ang kasamaan, ang ikakapahamak, ang mga lahat-lahat. So, kaya gusto ng ating Panginoon Diyos, if ever you rejoice in the Lord, it got to be what? Basahin natin, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yes. Parati kang masaya. Every day. Wala ng lugar yung kalungkutan, wala ng lugar yung kataluhan, wala ng lugar yung kasalanan, wala ng lugar yung kadiliman. You are full of light. Full of success. Full of victory. Di ba sinabi diyan, whatsoever you do shall prosper. Oh. Bakit? Nandiyan ka sa liwanag, nandiyan ka sa Panginoon. Ano ba yung verse na yan? Sa Psalms chapter 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree that planted by the rivers of water, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. O, tingnan mo. O, ano pa? Wala nang lugar yung kalungkutan kasi anong lahat ng gagawin mo, you will prosper. You will have a good success. Praise the Lord. Ganun po ang, kaya you will be rejoicing always. Lagi kang masaya. You are always praising God. Sige, basahin natin. Pag yan ang nangyari sa buhay mo, gagamitin ka ng Diyos. Basa. Luke 1:75. Praise the Lord. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Yes. Bigyan ng liwanag ang nakaupo dyan sa dilim. Yung nandyan sa anino ng kamatayan, liliwanagan yan sila. Magbigay siya ng guide sa ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Alam mo, wala sigurong taong hindi gusto ng peace. Gusto talaga natin ng peace. Bakit? Pag magulo yung buhay natin, puso natin magkakasakit. Pag magulo yung buhay natin, yung utak natin, walang orderness. Magulo nga eh. So, we need peace. Kailangan natin ng kapayapaan para masaya tayo. Kaya nga, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. Sino yan? Si Lord Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng liwanag. Kaya, magpatuwid, magpakorek, magpabadlong, magpatudlo, then, paminaw, tumana, unsay itudlo diha kanimo para maumol ang imong kinabuhi. No, mamold ka. Kaya bakit marami akong rebuke sa buhay ko? Sa sobrang dami kong baluktot. Kung gaano karami yung baluktot, yung kuha ka ng bakal na sobrang raming baluktot. Di ba daming palo ang gagawin mo? Pero kung isa lang baluktot, parang L siya ba? L. Isa lang yung, doon mo lang pukpukin sa pinaka baluktot para tutuwid. Tapos wala na. Pero kung sobrang baluktot, parang S, ganun. Daming palo ang gawin mo dyan. Para ma-straight siya ng tuluyan. So, ganun din. Kaya, kung i-recall ko yung buhay ko noon, grabe rebuke nangyari sa buhay ko. Super. Siyempre, sa sobrang daming baluktot. Praise the Lord. Kaya ganun sa buhay natin. Pero pag tapos na, straight ka na. Yun. Maaani mo na yung liwanag, maaani mo na yung kagalakan, maaani mo na yung success, maaani mo na yung blessings. Maaani mo na lahat yan.
mabe-benefit mo na. Sunod yan talagang. Kaya nga, pag upright ka na, pag sinabing upright ka na, tuwid na. Pag tuwid ka na, dumaan ka ng yung pagpalo ng mga, para may straight ka. Ngayon, upright ka na. Nakatanim na yung liwanag sa buhay. Meron kang hinihintay na liwanag sa unahan. Praise the Lord. Sigurado yan. Kaya ngayong umagang ito, pasalamat tayo sa Panginoon dahil gusto niya tayo tuwirin. Hindi naman si Jinjin ang dapat tuwirin. Ang daming baguhan dito, na-review kahapon. Bakit? Alam na nila yung mga preaching ko dito, pagdating dito, ganun pa rin ang kanilang mga pinapakita. Kaya na-review sila. Kaya sabi yung na-review, Pastor, pinaiyak mo ako kanina. Sabi ko, maganda yan sa'yo, gamot yan sa'yo. Walang gamot na matamis. Pag gamot, pait. Pag nilunok mo yan, gagaling ka. Di ba pag masakit yung tiyan natin, iinom ka ng mapait na dahon. Pagdaan sa bibig mo, parang idudura mo na halos. Pero pag nilunok mo yan, pagdating dito sa sakit, sabihin mo, makakapahinga ka. Mapifeel mo yung pag-alis ng sakit. Sabi ko, ganyan po, sister, yung pag-iyak mo, dahil na-correct ka, gamot yan. Praise the Lord. Ganun lang, hindi pwede na. Meron bang pukpukin mo yung tuwid, halos hindi naramdaman yung pagtuwid. Pag tuwirin ka, talagang tuwirin ka talaga. Kaya dito, sa ating buhay, pasalamat tayo. Concern ang Diyos sa buhay natin na maging upright tayo. Kaya, to God be the glory. Gusto ng Diyos, tamnan tayo ng liwanag. No? Sown. Light is sown for the righteous or for the upright. Kaya, God be the glory. Kayo dyan na nag-o-online. Kahit hindi tayo personal nakikita. Alam ko, marami kayong nag-o-online. Hindi pa tayo nakikita personally. Pero alam ko nag-o-online kayo dyan kasi lagi kayong nagko-communicate sa akin. Alam niyo yung mga nag-o-online natin ngayon. Morning pa lang, di pa ako nakabukas ng Bible para mag-study. Pagtingin ko sa chat group, nandun na. Nag-greet na sa akin. Good morning, Pastor Chit. Praise the Lord. Nagpaparamdam na sila na naghahanda na sila sa devotional. Praise the Lord. Kung saan man kayo nasaway, saan man kayo na-correct, kahit hindi tayo nakita, baguhin nyo. Kayo na mismo magbago dyan sa inyo kasi alam nyo na yung gagawin ninyo eh. Alam nyo na yun saan kayo nagkakasala, alam nyo saan kayo nagkakamali. Bakit? Yung Word of God na pinipreach dito na lagi nyong sinusubaybayan, parang salamin yan, makikita mo yung sarili mo, mali pala yung ginawa ko, mali pala yung way of worship ko, mali pala yung way of attire ko, mali pala yung lahat ng aking pagmumuka sa harapan ng Diyos. Ikaw na mismo mag-correct. Mapalad ka, kahit hindi tayo nagkita personally, pero pagkita natin sunod, hindi ka na katulad noon. Bago ka na. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong maging katulad sa isang kabayo na kailangan pang paluin bago umalis. Kailangan pang hilahin yung ilong. Ganun. Ang sakit kaya hilahin yung ilong mo. Yung kabayo, pag hindi mo saktan, hindi yan liliko. Pag hindi mo pinalo yan, hindi yan tatakbo. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong maging katulad ng mga kabayo. Kailangan mabigyan ko lang kayo ng instruction, guidance sa mata ko lang. No string attached, just through a distance. Yan man yung mga bata noon. 1950s, 60s, 70s. Pag merong mga bata dyan sa sala naglalaro, at may biglang dumating na mga bisita, tingnan lang yan ng mga magulang, pasok na yan sa kwarto. Hindi na yan mag-ingay. Tapos silip-silip yan sila sa pintuan kung nandiyan pa yung bisita. Hindi yan maglabas. Pag wala na yung bisita, tingnan mo, talunan yan sila, laro na naman. Pero walang sinabi yung parents.
mata lang. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Hindi na kailangan bang papalu-paluin tayo, hindi na. Para lang yan sa mga mga matitigas talaga. Kaya tayo, ikaligaya natin ang correction. Ikaligaya natin ang pagtutuwid kasi ika nga, tinatamnan tayo ng kaliwanagan o liwanag sa ating buhay. May nakaabang na liwanag sa buhay. Kagalingan ba ng sakit mo? Kalutasan ng problema mo? Tingnan mo yung isa dito na nag-online lagi, si Sister Vicky Gonzalez. Hindi pa kami nagkita niyan personally. Tapos nag-chat siya, Pastor Chit, support prayer ng mga anak ko. Hindi na nakabalik doon sa trabaho sa abroad dahil na nadamay sila sa lockdown. Maniwala kayo sa hindi. By faith, through prayer, lahat sila nakaalis. Pati yung sima niya na son-in-law niya nakaalis. Tapos ang pinakamabigat na kanilang problema, 25 years na nilang tiniisan na hindi mabenta-benta yung kanilang property. 25 years na nilang binenta. Nung naniwala siya sa Word of God. Ano lang yan? Online. Uy, sa pag-pray dito, at mga kapatiran, kung sino pa yung mga na-request niya, biglang may dumating na buyer. At hindi pa buyer na malamig, kundi hot buyer, yung mainit talaga na buyer, interesado talaga. Praise the Lord. Oh. Kaya sabi niya sa testimony niya, praise the Lord, for 25 years, we've been waiting for a buyer para mabenta just now dahil sa prayer ng ating mga pastors at mga kapatiran. Oh, kahit di tayo nagkita, pero bakit kumilos yung power ng Diyos sa buhay niyo? Dahil ginawa niyo yung pinipreach ko No, hindi yun sa akin Word of God yan. Kaya magbe-benefit tayo sa Word of God, hindi sa Word of man. Kaya kahit hindi tayo nakikita-kita at this time, pagkaloob ni Jesus Christ, magkita-kita tayo. I am hoping and praying that I can see you someday, one of these days, in the glory of God. Praise the Lord. Sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, pakinig ka lang ng pakinig ng Word of God. Itutuwi rin tayo ng Diyos. Kaya sabi ko, Jen, magpatudlo ka. No? Para na kay kaugma. Bulahan ka kay ang imong ginikanan mismo mo ay nagtunol dinhi ka na mo kay nasayod siya na kay kaugma. Kay tudluan ka og madayaw para sa imong pagpanaw sa imong kinabuhi. Yung bang journey of life, di ka naman perminti ganyan, 15 anyos o 16. Darating ang panahon, mag 25 years old ka rin, after 10 years. Siyempre, magkakaroon ka na ng pamilya balang araw. At least maganda yung pundasyon ng iyong kinabukasan. Light nga liwanag, nakatanim na para sa iyong kinabukasan. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. We are so thankful na tinutuwid tayo para maging upright. Wala namang matuwid na ready-made sa atin Kaya nga, all have sinned. No one is righteous. No, not one. So, pagdating mo dito sa Word of God, tayo lahat puro mga baluktot. Mga kuba, lahat. Yung paglakad natin para tayong kung magmarcha tayo dyan sa daan, puro tayo may depekto. Pero sa ating pagpatuloy sa Word of God, naging upright tayo. At ang ganda na ng ating mga postura, ang ganda na natin ng lakad sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Are you upright? So therefore, sown. Light is being sown to you. Liwanag ang nakaabang sa iyong kinabukasan. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Sige po, magdalangin po tayong lahat. Mag-aampo ang tanan. Hallelujah.
Lord Jesus, how great thou art. Marami pong salamat sa inyong mga banal na salita sa umagang ito. Hanap-hanap kami ng hanap, saan kami makaangkin ng magandang future. Narito lang pala sa inyo. At bago namin maangkin yung privilege na yan, kailangan matuwid na kami. At bago kami maging matuwid, dadaan kami ng pagtutuwid. Dadaan kami ng correction, dadaan kami ng rebuke, dadaan kami ng reprove, dadaan kami ng correction, instruction in righteousness para kami at dodoktrinahan niyo kami sa inyong kabanalan. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat buhay ng inyong mga anak upang ang liwanag ay nakaabang sa aming kinabukasan. Kaya maraming salamat na kami po ay laging liligaya sa inyo, kami ay laging magre-rejoice dyan sa inyo, sapagkat yan ang totoong kaligayahan, ang kaligayahan na mula sa Panginoong Diyos. Walang halong kalumbayan. Kaya maraming salamat po, kahit naman sa katugunan, sa aming anak na si Fabi, na nakarating po na safe, at nakarating po na matagumpay sa kanyang destinasyon. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po yung buhay niya na siya'y manindigan, patuloy dyan sa inyo para ang liwanag ay nakatanim sa kanyang buhay, doon sa kanyang unahan. So Lord Jesus, hindi lamang sa kanya kundi sa lahat. As your words, O Lord O God, your message this morning, lahat ng mga upright, tatanggap ng inyong liwanag. Marami pong salamat. Continue, Lord Jesus, to bless all our ways. Pagpalain niyo po lahat ng gawain namin sa buong araw na ito, ang magbabiyahe. Proteksyonan niyo po ang mga tili sa bahay, ang magtatrabaho, magninegosyo. Patuloy niyo pong i-bless ang lahat ng mga gawain ng bawat isa. Kayo po nagsabi naman, hingin niyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.